Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay kasama ng mga makasalanan. Kasama ng mga makasalanan. Kapag mayroon pong investigasyon sa Kongreso ukol sa mga umanong anomalya o korupsyon sa pamahalaan, ito ng mga questionableng kontrata sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor, kuminsan ay naasamang imbestigahan ang mga pribadong tao, tulad ng mga contractors na umanong kasabwat ng mga opisyales sa mga government projects. Ngayon po, kung ikaw ay isang mataas na opisyalis ng pamahalaan, ito ay nakakatakot, di po ba? Nakakatakot na mabanggit ang iyong pangalan. Kaya po sino ba naman sa atin ang nais na may turing na kaisa at kasama ng mga masamang tao, mga magnanakaw at mga kriminal. Ngunit ito po mismo ang naranasan ng ating Panginoong Hesus. Alang-alang sa atin para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayon po sa Mateo 27:38, at may dalawang magnanakaw na ipinako rin sa krus. Isa sa gawing kanan, isa sa kaliwa. Ano po sa Lucas 23:32-33, sabi roon, may dalawa pang kriminal na inilabas ng mga kawal upang patayin kasama ni Jesus. Nung dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, pinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal. Isa sa kanyang kanan, isa at isa sa kaliwa. Ito nga po'y katuparan ng sinabi sa bahagi ng Isaiah 53 verse 12, kanyang idinulot ang kanyang kaluluwa sa kamatayan at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang. Gayunay dinala niya ang kasalanan ng marami at namagitan sa mga malalangsang. Kaya minamahal, nawa huwag tayong umiwas, huwag tayong mailang, huwag tayong tumangging pumunta at makiisa sa mga tao upang sila ay mabigyan ng salita ng Diyos at ebanghelyo. Kaya tayo pa ay may kaya at mayaman at sila ay mahirap. Kaya tayo ay malinis at sila ay marumi. Kaya tayo ay mabango at sila ay mabaho. Sapagkat tayo makasalanan, ngunit tayo minahal na ating banal na Diyos. Maraming salamat po.